Hello po mga kababayan, pag-usapan natin si Magalong kasi dumaldal na naman po si Magalong. Nagpapansin na naman po sa issue ng impeachment. Ayan o, sinupalpal niya ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Pangalanan mo niya yung mga House prosecutors na sinasabi mong may budget insertions. Puro lang po generalizations itong si Benji Magalong. Tingin natin, another diversion ito. Diversion tactic ang ginagawa po ni Magalong. Kasi alam naman ninyo yung alignment nito nandoon sa mga Duterte. So ang biglaan mga kababayan na pag-atake ni Baguio City Mayor Benji Magalong sa House Prosecution po, House Prosecution Panel ay isang despiradong diversion tactic sa tingin natin para pagtakpan ang mabibigat na ebidensya sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, mga kaalyado nila, gagawa at gagawa ng ingay. Hindi nagtagumpay yung mga nauna, yung mga pinagagawa ni Alan Peter Cayetano, pati yung mga Malita Boys, wala na, hindi na effective po, pinagsawaan na. Comes now, si Benji Magalong na yung nag-iingay naman. Alang So ginagawa niyang smoke screen ang paninira sa mga mambabatas mga kababayan upang ilihis ang atensyon mula sa nakakayang iskandalo ng 612.5 milyong pesong confidential funds at ang pagbisto sa mga peking resibo at beneficiaries ng Office of the Vice President saka ng DepEd. So, nandyan kasi yung matinding ebidensya mga kababayan sa impeachment na pilit nilang itinatago. So gipit na ang kampo ni Sara Duterte sa impeachment trial dahil sa mga sumusunod na revelasyon. Kaya pumasok na si Benji bilang tagatakip ng isyo. Pang-cover. Yung iskandalo kasi ng mga multong pangalan ipipresent na ngayon mga kababayan sa pagpapatuloy day 14 ng impeachment trial laban kay Sara. Nabisto kasi mga kababayan sa paglilitis na ginamit ang mga kadudadudang pangalan tulad po ni Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at Kokoy Villamin sa mga acknowledgement receipts upang i-liquidate ang milyon-milyong pondo na naubos lamang mga kababayan sa loob ng 11 days. So, ito po ang sabi nga war over acknowledgement receipts. Sa mga sesyon mga kababayan ng impeachment trial, naging mainit ang pagtatalo dahil ayaw kilalanin ng depensa ni Sara Duterte ang mga kopya ng resibo mula sa Commission on Audit na isang malinaw na pag-iwas po sa pananagutan. So ang 612.5 milyon na confidential funds mga kababayan, pinotakti dito ang Office of the Vice President at saka yung DepEd dahil sa kakulangan po ng mga supporting documents at paglabag sa batas ukol sa pag-asta ng pondo ng bayan. Yan ang totoo niyan. So paano isinasagawa ni Magalong yung pagtatakip, cover up ang inventong budget insertion sa script mga kababayan upang sirain ang mga taga-usig at tulungan si Sara Duterte. Mga kababayan, ginawa ngayon ni Magalong yung pagpapakalat ng kwento. Para ma-distract po yung atensyon ng publiko. Nagpa-interview sa Billionaire News Channel ng mga House prosecutors daw ay may mga budget insertions o mga pork barrel. Ngayon, sinupalpal siya sa hamon ngayon ni House Prosecutor Terry Ridon. Agad po na biniltahan ni Terry Ridon
ang alkalde ng Baguio City, itong si Magalong. Sabi ni Terry Ridon, pangalanan po ninyo kung sino ang mga tinutukoy ninyong House Prosecutors. O di ba? So, napatunayan ng prosecution na purong kasinungalingan, mga kababayan, ang paratang ni Magalong dahil ang kasalukuyang pondo ay naipasa na ng walang insertions. At ang susunod na budget ay nasa executive branch pa lang, yung National Expenditure Program o NEP. Kaya paano ito magagalaw ng Kongreso? So yun ang tanong. O galing hit and run, mga kababayan itong si Magalong sa media. Yan ang gawain nito, mga kababayan. Magbato ng mga akusasyon ng walang muka upang mag-ingay lang sa media. Katulad ng dati niyang paratang ng mga kongresista, mga kababayan, sangkot sa flood control scam na hindi naman niya pinangalanan kailanman kung sino-sino. Wala man pong pangalanan. Never na nagpangalan. Puro lang generalization ang ginagawa nitong si Magalong. So this is a coordinated campaign para isabotahe yung impeachment po ni Sara Duterte. Organisado po na pag-atake sa social media. Ang mga banat na ito ni Magalong kasabay ng isang organisado at may pundong online campaign. Ginagamit, mga kababayan, yung mga peking balita upang atakihin ang mga impeachment prosecutors para tuluyan tabunan ang kahiyan ng Office of the Vice President, kahiyan ni Sara mismo sa impeachment trial. You see? So, ito'y isang political interference sa saligang batas. Sa ilalim, mga kababayan, ng Article 11 ng ating konstitusyon, sagradong tungkulin po ng Kongreso na usigin ang mga tiwaling opisyal. So ang ginagawang ito ni Magalong na pag-atake sa mga prosecutor, direktang paglabag sa Code of Conduct Republic Act 6713, mga kababayan, dahil ginagamit niya ang kanyang posisyon upang protektahan ang isang akusado sa impeachment habang nag-aabang ng slot, possibly, sa Duterte ticket kung makakasalba, hindi makonvict si Sara Duterte. Possibly yung ang kanyang ambisyon. Tingin lang natin, mga kababayan, pananaw natin ito. Malamang yun ang intensyon ni Magalong. Pasikat eh. Ngayon, dapat ang tinitingnan ni Magalong yung mga nangyayari din sa kanyang sariling territory. Di ba? So habang pilit nililihis, mga kababayan, nito ang issue ng impeachment para maisalba si Sara Duterte, lumalabas ang sarili niyang mga anomalya na nagpapatunay na wala siyang karapatang magmalinis. Ano po ang mga ito, lumitaw na ito noon pa. Ang 110 million Diskaya Project sa kanyang lugar, na booking na habang nagsasalita si Magalong laban sa mga anomalyang kontraktor, nilihim niya na ang kumpanyang St. Gerard Construction na pagmamayari ng kontrobersyal na mag-asawang Diskaya ay binigyan niya ng milyon-milyong kontrata para sa sports at parking facilities sa Burnham Park na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapakinabangan ng publiko. Yung Baguio, nagmistulang lawa. Malapit nang matapos ang kanyang huling termino pero ang ligasiya niya ay palpak dahil lubog pa rin sa malubhang pagbaha. Ang lungsod ng Baguio ngayon nga, nakakalungkot. Maraming landslide nangyari, may mga namatay po. 10 yung namatay sa kanyang lungsod. Dahil po sa matinding landslide na nangyari, sa matinding mga pag-ulan. You see? Kasi po, manomalya yung rock netting, mga kababayan, at saka yung ICI failure.
mga kababayan, inappoint na siya ng ating Pangulo as part ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, bilang member ng dating Independent Commission for Infrastructure at nagpakilalang good governance champion na nahimik si Magalong, mga kababayan, sa bilyon-bilyon pisong anomalya sa rock netting projects sa Benguet. Hindi siya kumikibo dahil ang mga sangkot na kontraktor dito, mga kaalyado, mga kababayan ng mga Duterte. You see? Ganon. Pero alam natin, hindi po gagana yung diversionary tactic na ginagawa ngayon ni Magalong. Kahit anong dumi ang ibato niya sa House Prosecution Panel, hindi niya mabubura ang katotohanan sa impeachment trial. Kailangang panagutan ni Sara Duterte ang paggasta ng 612.5 million confidential funds at ang iskandalo ng mga peking resibo ni na Mary Grace Piatos at iba pang mga multo. Ngayon ang hamon ng bayan kay Magalong, pangalanan niya. Di ba? Yun din ang hamon ni Terry Ridon. Pangalanan niya ang sinasabing mga mambabatas na sangkot sa insertions. Huwag niyang gawing human shield ang Kongreso para protektahan ang amo niyang sangkot dito sa paglulustay ng pundo ng bayan habang ang Baguio City naman lubog sa baha at may mga maanomalyang proyekto kasama ang pamilya Diskaya. Di ba po? So todo sip-sip itong si Magalong sa Duterte ticket para sa susunod sigurong eleksyon. Di ba? Yan ang lumalabas dito. Uunahin pa yung pag-iingay para ma-divert yung atensyon ng ating mga mamamayan. Di ba? Dito sa issue ng impeachment laban kay Sara Duterte, kaysa ayusin, mga kababayan, ang baha at mga maanomalyang proyekto sa sarili niyang lungsod. Sa sarili niyang lungsod ngayon, ang daming landslide na nangyari. And 10 yung namatay, mga kababayan, nakakalungkot. Asikasuhin niya muna ang kanyang lungsod before na magdadaldal siya sa impeachment, sa issue ng impeachment, mga kababayan. At mangyalam siya dito sa sinasabing insertions na hindi man niya mapangalanan kung sino. Yan ang challenge ngayon ni Congressman Terry Ridon. Kaya sabi ni Terry Ridon, baka katulad na naman po ito noong kasagsagan ng flood control investigation kung saan nagparatang kayo ng 67 kongresistang kasabwat sa korupsyon na kahit minsan hindi ninyo pinangalanan. Panghuli at pinakang mahalaga, nakatutok ang House Prosecution Panel sa aming papel sa pagtitiyak ng katotohanan at pananagutan sa mga impeachable officials of impeachable offenses ng ating pangalawang Pangulo. Sabi ni Terry Ridon, napikon-pikon, mga kababayan, si Terry Ridon. Hindi kami malilihis sa mga paratang na katulad nito na malinaw na pagsisilbi sa interes ng akusadong pangalawang Pangulo. Para durugin ang kredibilidad ng prosekusyon sa panahon ng papalapit na ang pagliditis sa paglalantad ng katotohanan sa maling paggamit ng pondo ng bayan at sa mga hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa ni Terry Ridon. Nakalata si Terry Ridon na nagsasagawa ng diversionary tactics na naman itong si Magalong. Ayan lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.